Sa simula ng movie ay makikita natin ang mga tao na nagsisigawan sa concert ng Huntrix sa Korea, at hindi nila alam na pumapatay pala ang grupong ito ng mga demonyo, dahil noon ay kinukuha ng mga demonyong ito ang mga kaluluwa ng mga tao upang mapalakas nila ang kapangyarihan ng kanilang pinuno na si Guima, ngunit pinapatay naman sila ng Huntrix na may kakayahang magpalayas ng mga sinasaniban sa pamamagitan ng kanilang mga boses, at ang mga kanta na kanilang ginagawa ay tinatawag na Hanmon na nagsisilbing proteksyon ng mga tao laban sa mga demonyo. At pagkatapos sabihin ni Celine Kilamira, Rumi at Zoe ang istorya ng kanilang mga ninuno, ay ginawa silang disipulo nito, at sinabi nito na kayo ang responsable sa paggawa ng pinakahuling Hanmon. Pagkatapos ay naghanda na sila para sa kanilang unang misyon, at makikitang nagdatingan na ang kanilang mga fans upang panoorin ang kanilang final show para sa kanilang world tour. Ngunit na late sila sa kanilang concert dahil nilabanan, at pinatay nila ang mga demonyo sa eroplano na may planong kainin ang kaluluwa ng kanilang mga fans, at pagkatapos ay sinundan nila sa stage at pinatay nila ang isang demonyong babae na tumalon kanina, at makikitang dahil sa kanilang pagkanta ay naging golden na ang Hanmon sa unang pagkakataon, at sa wakas ay nagawa na nila ang Hanmon na kumalat sa buong bayan, at sa ilalim ng mundo ay pinatay ni Guima ang nakaligtas na babaeng demonyo dahil hindi nila napatay ang grupo ng Huntrix. Pagkatapos ay dumating si Gino at ang kanyang mga kasamahan, at sinabi niya na upang mapahina nila ang kapangyarihan ng Huntrix, ay kailangan nilang gumawa ng isang peking grupo, upang manakaw nila ang mga fan na nagpapatibay ng Hanmon. At ang hiniling niyang kapalit kay Guima ay burahin ang kanyang mga alaala, samantala sa dressing room ay nakita ni Rumi ang kanyang marka ng demonyo sa kanyang mga braso, ngunit binaliwala na niya ito at bumalik na siya sa studio para sa practice ng kanilang bagong kanta, ngunit biglang nawala ng boses si Rumi at nagtaka siya tungkol dito, kaya't kinabahan ang kanilang manager dahil excited na sa kanila ang kanilang mga fans, at sa dressing room ay nakita ni Rumi na kumalat na naman ulit ang marka ng demonyo sa kanyang braso, na sumira ng kanyang boses. At pagkatapos ay naalala niya na sinabi sa kanya ni Celine noon, na anak siya ng isang makapangyarihang demonyo na karelasyon ng kanyang ina na isang mandirigma, at sinabi din ni Celine na mawawala din ang mga marka kapag lumabas na ang Hanmon, at mula noon ay itinago na niya ang sekretong ito, at sa kasalukuyan ay inulit-ulit niyang kantahin ang kanilang bagong kanta ngunit hindi naman niya ito mabuo, kaya't napasigaw siya ng dahil sa galit at mas lalo siyang nag-alala. Kinabukasan ay sinamahan siya nila Zoe kay Dr. Han at binigyan siya nito ng throat tonics upang gumaling, at habang nasa daan ay nakasalubong nila ang grupo nila Gino, at talagang na-inlove sila dahil sa kagwapuhan ng mga ito. Pagkatapos ay bumagsak si Rumi dahil nabunggo siya ni Gino, ngunit hindi man lang siya pinansin nito, at ilang sandali ay nakita nila na nagkakagulo ang mga tao, dahil sumasayaw at nagkakantahan pala ang grupo nila Gino na tinatawag na Soja Boys, at pagkatapos ay nalaman nila na mga demonyong nagpapanggap lang pala ang mga ito. Sinabi ni Rumi na kailangan na nilang patayin sila Gino dahil nanakawin ng mga ito ang kaluluwa ng kanilang fans, ngunit tinawag naman sila nila Gino sa stage. At itinago nila ang kanilang mga galit dahil sa mga fans, at pagkatapos ng show ay hinabol nila sila Gino sa isang sauna bath, at doon ay nakipaglaban sila sa mga demonyo, at habang nakikipaglaban ay nakita nila Zoe at Mira na humihina na ang Hanmon, kaya't mas lalong dumami na ang mga demonyo. Pagkatapos ay nakita ni Gino ang marka sa braso ni Rumi, at bago tumakas ay nilagyan ni Gino ng tela ang braso ni Rumi upang hindi makita nila Zoe at Mira ang kanyang marka, at pagkaalis nila ay ninakaw ng isang demonyo ang kaluluwa ng isang matanda doon, at sa building ay nag-alala sila nang makita nila na humihina na ang Hanmon. Pagkatapos ay sinabi ni Bobby sa kanila na sumisikat na sa online ang Soja Boys, kaya't sinabi ni Rumi na kailangan na nilang gumawa ng kanilang susunod na hit song upang matapos na nila ang mga Diablo, at sa labas ay nakita ni Rumi ang demonyong ibon at tigre ni Gino, at ibinigay ng mga ito sa kanya ang imbitasyon ni Gino upang makipagkita sa kanya, at inatake niya si Gino nang makipagkita siya dito, ngunit sinabi ni Gino sa kanya na si Guima ang may kagagawa ng mga nangyayari sa aking buhay, dahil ikinulong niya ang aking kaluluwa at katulad mo lang din ako, at paano ka nga pala nagkaroon ng mga marka, ngunit bigla naman siyang inatake ni Rumi, at sa bahay ay patuloy na nag-compose na ulit ang tatlo ng kanilang bagong kanta. At habang nagpapa-autograph sila Rumi ay dumating ang Soja Boys, kaya't nahati tuloy ang mga audience. Sinabi ni Rumi na magtabi na lang silang lahat sa upuan, samantala ay patuloy na nagnanakaw ng mga kaluluwa ang mga demonyo sa buong bayan, kaya't maraming tao na ang mga nawawala. At nang makipagkita siya kay Gino ay sinabi niya dito na nakakita na ako ng paraan upang makalaya na kayo kay Guima, at tulungan mo kaming sumikat ulit dahil kung magkakaroon tayo ng malakas na koneksyon sa ating mga fans, ay makakagawa tayo ng matibay na Hanmon upang mawala na ng tuluyan si Guima.
At pagpunta nila sa subway ay inatake sila ng napakaraming mga demonyo na nagsilabasan, kaya't nilabanan at pinagpapatay nila ang mga ito, at upang mapahinga ang mga Diablo ay kinakanta nila ang kanilang bagong kanta, ngunit tinamaan naman si Rumi sa biglang pag-atake sa kanya ng pinuno ng mga demonyo, at pagkatapos ay nakita nila na dinukot na ng mga demonyo ang lahat ng mga pasahero sa loob ng train, at sinabi niya kay Gino na mula nang magkausap sila ay naging normal na ulit ang kanyang boses. At pagkatapos nilang kumantang dalawa, ay napagtanto ni Gino na hindi na niya naririnig ang boses ni Guima sa kanyang isip. Kinabukasan ay pumili na ang tatlo ng kanilang kakantahin nila sa susunod na concert, at sa concert habang nagkakagulo ang mga audience ay nakita ni Rumi na naging seryoso na ang mukha ni Gino, at pagkatapos ay ipinakita na nila ang kanilang galing sa pagkanta at pagsayaw, kaya't sobrang tuwang-tuwa ang kanilang mga fans. Pagkatapos ay nakita nila Zoe na dinukot ng security si Bobby, ngunit mga demonyo din pala sila Bobby, at sa stage ay tinanggal ng dalawang Diablo na nagkatawan bilang sila Zoe at Mira ang costume ni Rumi, kaya't ngayon ay nabunyag na sa lahat ang marka ng demonyo na kanyang itinatago, at nagsisigaw ng malakas si Rumi nang dahil sa galit kaya't nagsabugan ang lahat ng mga ilaw sa stage, at pagkaalis niya sa stage ay nagtatakbo siya sa kanyang dalawang kaibigan na ayaw na siyang lapitan ngayon, kaya't pasigaw siyang nagpaliwanag sa mga ito, ngunit mas lalo lang natakot sila Zoe sa kanya, kaya't agad siyang lumayas ng dahil sa nangyari, at nang makita niya si Gino ay sinabi niya dito na bakit mo ginawa sa akin ito, ang lahat ng sinabi ko sa iyo ay mga kasinungalingan lang, at kailangan mo nang tanggapin kung sino ka talaga, kaya't nang makonsensya siya sa mga nangyari ay bumigay na siya at isinuko na niya ang lahat, at dahil dito ay nasira na ang Hanmon, at nakita din ito nila Zoe at Mira, at makikitang nagsilayasan na ang kanilang mga fans, pagkatapos ay lumipat na ang mga ito sa concert ng Soulja Boys na tila mga nahihypnotize, at sinabi ni Guima na wala na kayong magagawa ngayon, ngunit biglang kumanta si Rumi kaya't nakawala na sa hypnosis sila Zoe, at kumanta na din sila, at pagkatapos ay pinagpapatay nila ang mga demonyo na pinakawala ni Guima, at nang muli nang mabuo ang Hanmon dahil sa sabay-sabay nilang pagkanta, ay bigla na din silang nag-transform, ngunit biglang inatake ni Guima ng kanyang apoy si Rumi, habang inaatake naman ng Soulja Boys sila Zoe. At dahil nanghihina at matatalo na si Rumi ay bigla siyang tinulungan ni Gino, at pagkahingi nito ng tawad sa lahat ng ginawa sa kanya ay ibinigay nito ang kaluluwa sa kanya, kaya't biglang lumakas ang kapangyarihan ni Rumi at napakalakas niyang hinati ng kanyang espada si Guima. Pagkatapos ay pinagpapatay nila Zoe at Mira ang iba pang member ng Soulja Boys, at matapos silang mabigyan ng mga kapangyarihan ng kanilang mga fans, ay nagsama-sama sila upang tapusin na si Guima, at sa wakas ay muli nang nabuo ang Hanmon sa buong mundo, at pagkatapos ay pinalakpakan na sila ng kanilang mga fans, at makikitang sobrang saya na nila, dahil sa wakas ay natalo na nila ang Diablong si Guima na isang malaking banta sa buong mundo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.